Nagbabalik ang PTV Sports. Kasama natin ngayon sa studio ang tinaguriang Wonder Boy ng Philippine Boxing, ang undefeated boxer mula sa Lagaw, Ifugao. Walang iba kundi si Carl Javes Martin, kasama ang kanyang ama at trainer na si Abel Martin Sr. Good morning and welcome sa PTV Sports. Hello po. Good morning, Carl and Coach Abel. Carl, paano ka ba nagsimula sa sport na boxing? Sa pagsisimula ng sport ng boxing ko po, sa pag-amateur ko. O boxing na talaga yung sport? Amateur talaga, amateur. Okay. Nag-fight ako ng halos 60 fights diyan sa amateur. Kung saan-saan, dito sa Quezon City, sa Circle, Batasan, and then pinagpatuloy ko po ang pag-amateur boxing ko sa Ifugao hanggang maging professional boxer po ako. Okay. Very curious ako kasi binansagan ka bilang The Wonder Boy. Ano ba yung kwento sa likod itong nickname na ito? Sa likod ng bansag na Wonder Boy po sa akin, parang last fight ko ng amateur yun sa Ifugao, and bago ako maging professional boxer, yung mom ko and dad ko parang pinag-usapan nila kung anong ring name na ibibigay sa akin. Sa kasalukuyan that time, ang Banawi po kasi ay isa sa 8 wonders of the world. So, binansagan po ako ng mama ko ng The Wonder Boy po. Talagang sa lugar, no? Oh, yes. Coach Abel, kayo ba, may sabi ni Carl, kayo po ng misis nyo ang nag-decide na The Wonder Boy. Para sa inyo po ba, bakit The Wonder Boy? Ayun na nga po, yung lugar po mismo ng misis ko, yun, yung Banawi, Ifugao. Kaya yun na po ang sinunod namin na para maganda rin madala natin yung galing sa Ifugao na 8 wonder. Opo. Pero Coach Abel, bata pa lang ba si Carl? Nakita na natin sa kanya yung potential. Opo, kasi may mga kapatid po kasi siyang mga nagbubuksing din po noon, mga kapatid Okay. niya. Siya naman sumasama-sama sa mga professional gym. Ngayon, hanggang nag-umpisa po siya ng 6 years old, nag-decide siya na akyat ng ring, ng amateur, gano'n, hanggang paglaki na. Ngayon, sa isa sa mga interview mo sa amin, dito sa segment namin na tinatawag na Power Punch with Paolo Salamatin, natuwa ako kasi sa isang interview mo doon, sabi mo na trinay mo talagang mag-aral pero hindi talaga ito para sa'yo. Can you expound on that? At talagang sabi mo nga, boxing talaga ang nasa puso mo. Yes po, aminado naman po ako na hindi ako kagalingan sa pag-aaral. Siyempre, may kahit papano kung hindi ko sasabayan ng diskarte sa buhay, kailangan pagsikapan ko po yun. Pero sinikap ko pa rin po na makapagtapos ng senior high. Sakaling darating yung time na mapag-isip ulit at magbago yung isip ko, may pagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral. Pero this time, nag-focus po talaga ako sa pagbaboxing ko. Nabanggit mo ngayon sa senior high. Siguro na-curious din ako, partner. Siguro kung hindi ka boksingero, ano sa tingin mo yung industriya na pwede mong tahakin? Siguro sa pagpa-farming and yung negosyo po. Farming and business. Napag-usapan naman natin yung upcoming fight nyo this May. Now, prior to this game, ito nga, match-up na ito, sinabi ng kampo nyo na humahanap kayo ng isang high-caliber opponent para kay Carl Javes Martin para mag-open nga ng opportunity for a world title shot. Ngayon na si Carlo Demecillo na ang magiging kalaban niya sa May. Ano sa tingin niyo yung pinakamalaking hamon na kakaharapin ni Carl dito sa laban na ito, Coach? Ito po talagang kasi po fighter din po si Demecillo, pambato din po ng Philippine Boxing yan. Kaya talagang maganda po ang labanan nila ngayon. Pinili po talaga yon para sa preparation po niya sa world title. Kung ipagkaloob po ng Diyos na manalo po ngayon. Ano yung mga nakikita niyo pong skill set ni Carlo na sa tingin niyo na magiging mapanubok po para kay Carl? Ayun po, talagang hindi mo matatawaran po yung galing niya, tapang niya, at saka talagang hook or by crook talagang ipapanalo po rin po nila ngayon dahil yun po ang isang pag-aasa niya na makakalaban ng mga undefeated na katulad nito. Sa tingin ba natin, sir, sapat yung ensayo natin? Kasi isang buwan na lang, no? May 16. Yes po. Alright, Carl. Sapat na po yun kasi ang last fight ko is October. Hindi naman po ako nagpabaya sa pag-iensayo after ng fight ko. At
pinagpatuloy ko pa rin po yung pagkukondisyon sa katawan at pagdidisiplina sa training, and hanggang mapag-usapan po ng team na mabigyan ako ng laban muli dito sa Pilipinas, at ready naman po. Walk us through your routine. Ano ba yung program mo ngayon in preparation dito sa upcoming fight sa May? Yung ano po kasi sa team po namin, may programa po talaga kami, sinusunod po namin yung kalendar. Magkakasabay na po doon yung yung hindi kami bababa sa 2 months na talagang insaktong training, kasi pagpasok po kami kasi po ng 1 week, wala na pong maitatamang training po doon kasi wala na pong mga utak ng mga boxer na gano'n, wala na pong kain. Kaya lutang na po yan. Kaya hanggang ngayon, sa kasalukuyan po ngayon, talagang rigid po ang training namin. Kumbaga sa school, nag-aaral talaga ng mabuti kung ano po yung laro ng kalaban. So at this point po, pinag-aralan nyo na si Carlo Demisilio in terms of sa galaw niya. Now, napag-usapan din namin last time with one of our boxing analysts, si Ode Goriseta, na bago ang laban, talagang nagiging strict na yung training at diet ng ating mga boksingero. Ganun din ba yung kay Cart? Yes po, ma'am. Mahabang panahon pa lang pinaghahandaan na po namin yung, lalo na sa nutritionist and sa strength and conditioning po namin. About sa boxing training namin, tuloy-tuloy pa naman po at hindi na po mawawala yung skill doon. Yung conditioning and nutrition na lang po yung lagi naming iniisip para yung timing ng timbang, pagdating po sa timbangan ay hindi po tayo magka-problema. James, still undefeated yung record mo, and kung di ako nagkakamali, number 2 ka sa WBO contender, no? Paano mo na-handle yung pressure? Sa pressure po, lalo darating po na fight ngayon sa May 16, ay laging nakatatak po sa amin isipan na hindi ko pwedeng bitawan yung pagiging zero loss ko. No, hanggat kaya ko pong bitbitin hanggang sa dulo ng rurok ng pagbaboxing ko, ay ipagpapatuloy ko ang depensahan po ito. Sa pressure naman po is, palagi naman po nandyan yung pressure para sa akin na kailangan pagbutihin ko yung pagsasanay ko para pagdating po sa taas ng ring, hindi ko po pagsisihan na nagkulang ako sa training. Ngayon, tinuturing ito bilang isang eliminator title fight or eliminator fight. Sa tingin nyo ba, paano makakatulong itong laban na ito para mas mapalapit kayo dito sa inyong pangarap ng isang world title shot at eventually nga maging world champion itong si Carl? Yung tutok namin po sa training ngayon, no, hindi kami masyadong kumpiyansa dahil nga pinili ng team ko si Carlo Demisilio dahil isa siya sa matitibay at nakitaan namin ng potential talagang yung mabibigyan kami ng challenge sa laban, and patuloy po naming pinag-aaralan siya dahil pwede pong sa laban na to may panalo may talo kami, and para sa paghahanda na rin po yun para sa world title. Coach, sa isang interview nyo, sinabi ninyo na hindi naman kayo nagmamadali. Hindi kayo nagmamadali for a world title shot. Meron po bang pag-aalinlangan, or kung mabigyan kayo ng oportunidad this 2026, handa kayo? Yes po, kami naman po, hindi naman po kami katulad po ng hindi naman po natin kinumpir po yung mga ibang mga boxer na ibang konti pa lang po ang laban. Ayun, babanat na kaagad sa ganun-ganun. Hindi po kami talaga nagmamadali dahil kinukuha po namin yung stepping stone po ng mga ganong career tulad ng mga maliliit na belt. Umpisa hanggang pataas, hanggang nakakuha po kami ng naging number 1 po siya ng WBO. Kaya doon kami nagle-level muna ng Kaya lang naman po na ibaba po siya ng naging number 2 kasi yung isang world champion si Nakatani umakyat po ng timbang ng super bantam. Kaya sa May 2 maglalaban po Inoue Nakatani. Kaya siya ibinaba po muna ng number 2. Pero gano'n na rin po, ready na po yun, nakaprepare na po kami sa world title. Handa pala, partner, no? Pero ito naman, nakasama niyong mag-train. Of course, 8-time World Division, Manny Pacquiao and Yumir Marshall. Ano yung mga aral na nakuha natin sa kanila pagdating sa pag-ensayo? Sobrang marami po akong lesson na nakuha sa kanila, lalong-lalo po si Senator Manny Pacquiao. No?
sobrang masaya po ako kasi nakakasalamuha ko siya sa maliliit na bagay, sa pagkainan, minsan sa training, and yung pagiging humble niya, hindi lang sa loob ng ring, gano'n na rin po sa labas. Pagdating naman po sa mga lesson na natutunan ko about sa boxing, sobrang dami po, lalo na sa footwork and kailangan sa kondisyon sa laban. Isa pa yung pagkain niya ho. May sobrang disiplinado po siya sa pagkain. And nung nakaraan sa Trilla in Manila na pinangunahan ni Senator Manny Pacquiao, isa ka din sa lumaban, no? Apo. Kamusta yung performance mo doon? Sobrang ganda po ng performance ko, pinaghandaan ko para makapagbigay po ako ng kasayahan sa mga manonood at sa boxing fans. And syempre, kailangan ko rin po magpakitang gilas sa promotion ni Senator Manny Pacquiao. And masaya naman po ako at kahit maraming naging aral sa akin sa bawat laban ko, naipapakita ko pa rin po yung the best na performance ko sa bawat fight. At since napag-usapan natin itong naging kampanya mo sa Thrilla in Manila, naalala ko yung laban mo doon. May pagkakataon doon na knockdown ka ng konti, pero hindi naman to yung major, di ba? Paano ka bumangon at naipanalo yung laban na yon? Ano yung naisip mo during sa mga pagkakataon na yon na dadalhin mo sa mga susunod na fights mo, lalo na ngayong May? Yes, lagi nga binabanggit ni Coach Abel sa akin. Lagi kang mag-iingat dahil yung Thai fighter is sanay sila sa mga patiran dahil ang national sport nila doon ay Muay Thai. So, ginamitan niya ako ng mga ipinagbabawal na technique. Pero para sa akin, sa fight na yun, tama nga naman. Kung di ko matututunan yung mga ganong bagay is hindi magiging aral para sa akin yun. And syempre kay Coach Abel, yung turo niyang yun, magiging tatak po sa akin yun sa susunod na fight. Na ano ka ba doon? Nag-bother ka ba doon? Kasi syempre, I Baka think mabilangan, no? talagang na-stun siguro. Parang hindi expected ni Carl yung shot na yun eh. Pero paano mo binago yung mindset mo at nakabangon ka from that knockdown? Naging focus pa rin po ako, no? And syempre, kahit papano, yung tinamaan ako that time, hindi naman po talaga sa solid na suntok and may kasamang patid. Pero knockdown is knockdown para sa akin kung ano man po nangyari. Kanyang round yun, okay lang po. Ang mahalaga kung tumumba po ako that time is magiging focus, hinga ng malalim, and ipagpatuloy ko pa rin po yung strategy namin para makuha po siya sa bawat round. Mas naging aggressive ka ba sa mga pagkakataon na yun? Parang inisip mo na kailangan kong bumawi sa puntos. Yes po, sa puntos naman po, lamang na lamang kami, pero hindi naman po kami dahil lang sa puntos bumabase. Siyempre, target din po namin yung knockout win. And after the fight nga, sabi ng kanyang promoter na sobrang praktisado, 6 months preparation po yung ginawa niya para mapalaban sa akin. Hindi na po gulat sa akin yan dahil sa sobrang tibay niya po sa taas ng ring. Ngayon, kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng isang super bantamweight title championship, sino yung pipiliin nyo? May 4 na umuugong-ugong na pangalan. Mexican Christian Medina na reigning WBO champion. Si Jose Salas Reyes, isang IBF title belt holder. 2 Japanese na meron ding title, si Seiya Tatsumi, hawak ang WBA championship belt, at Takuma Inoue, WBC championships. Ready naman po kami sa kung anong mangyari with Coach Abel, and siguro kung ano yung mga pagkukulang po namin ay pagtsatsagaan pa namin na idagdag yung mga learnings sa ibang coach, kung ano yung kailangan kondisyon para sa katawan ko. And sa mga world title holder po ngayon, antayin niyo po ako. Darating po ako dyan. May angas. May to be continue pala. Pero ito na nga, father and son ang partner nyo dalawa sa boxing ring. Kamusta naman yung chemistry nyo? Siyempre, minsan may hindi pagkakaunawaan. Kasi iba yung, siyempre sa family, iba din kapag nasa trabaho. Ano man naman po kasi tungkol sa ganyan po kasi, ako napapansin ko po sa kanya na mayroon akong gustong ipagawa. Hindi niya po magawa kasi bunga po siguro ng pagod na. Kasi sinasadya ko po kasi na pag napagod siya, doon ko pinapapasok yung mga footwork, mga para papasok po sa isipan niya na pagdating ng laban, kahit pagod ako, nandyan po yan. Kung minsan di po kami nagkakaintindihan, kaya
babalik kami sa basic. O, dito na muna. O, total, mahaba naman ang panahon. Paunti-unti po yun hanggang mag-relax kami sa training. Ayun na. Kay Carl, ano naman yung advantage na yung head coach mo or yung Trainer. pinaka-trainer mo, dad mo? Yung advantage ko parang, syempre, siya yung kasama ko sa ring. Yung tipong magkikindatan na lang o parang magkakatinginan na kami. Alam na namin kung saan yung next na bitaw ng suntok namin. So, yung chemistry namin palagi nandyan. Hindi naman napapabayaan about sa training. Na laging, ito yung pag-aaralan natin, ito yung susunod na gagawin natin dahil bawat round, nag-iiba-iba yung style ng kalaban. Yung advantage namin ni Coach Abel is, yung ano po, palagi kaming, tignan mo na, alam mo na yung sa susunod na, alam mo na yung susunod na round, alam mo na yung next na gagawin ng opponent mo. So, parang isang senyasan, kindatan na lang po kami, okay na kami. Meron na silang understanding. Yes Kumbaga, po. alam na nila yung signal ng isa't Kabisado. isa. Yes. Strict ba si Coach Abel? Opo, sobrang strict po niya sa pagte-training, kaya wala rin po akong magawa. Knowing na si Coach Abel ay dati ding pro boxer, right sir? Ako nung nagbuboxing din po ako noon, nung kabataan po namin, kaso lang po talagang wala po talagang nag-handle ng mga katulad nito kasi kahit na po kasing galing po ng isang boxer, kapag wala po talagang maayos na mag-handle, zero po ang isang bata. Ito, Carl, since undefeated ka, 27 wins, 0 losses, and 20 knockouts, ano ba ang pangarap mo bilang isang boksingero? Ang pangarap ko po maiahon sa kahirapan ng pamilya ko, ang aking mga magulang, syempre. And maibigay ko yung mga kagustuhan nila. At syempre, yung near future ko para sa akin. And makapagpundar ng sariling tahanan, negosyo. And syempre, sa mga grassroots na pwedeng makatulong ako sa kanila, ma-motivate ko rin po yung mga kabataan na gustong maging world champion o kaya mailihis sila sa mga masasamang gawa sa labas. And syempre, wish ko lahat ng kaligtasan ng lahat ng athletes na sa Pilipinas. Nakakatuwa, partner, kasi ang iniisip ni Carl ay talagang pamilya din. Maiahawan sa kahirapan ng kanyang pamilya. Siyempre, love na rin para sa sport na boxing. And also yung payo na rin sa mga bagong henerasyon naman ng atleta. Finally, can you please invite our viewers to support yung upcoming fight nyo this May? Iniimbitahan ko po ang mga boxing fans, mga kababayan nating Pilipino na manood po kayo at subaybayan ang darating kong laban sa May 16. And dito po sa Navy Gymnasium po sa BGC Port Bonifacio. Sa mga kapatid po namin sa iglesia sa buong mundo, kapatid na Eduardo V. Manalo at tagapangmahalang pangkalatan at ikalawang tagapangmahalang pangkalatan ang Eranio Angelo Manalo. Sana po suportahan niyo po kami sa mga laban po namin. Coach Abel, baka may gusto kayong batiin. Ayun na lang po yung mga ginulo nyo ako sa messenger na kung anong pizza, kung may ticket po ba, kung wala. Yun, wala, libre po yun.